Hello mga ga, ito na po yung request po ninyo na 2 cups lang na harina ng ating OB Piyaya. Dito sa ating pabalat ay hindi na po natin dito kailangan ng machine or yung mixer. So dito unahin po natin gawin yung ating pabalat. Gagamit po ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng first class flour. Pwedeng gagamit ng all-purpose flour lahat at pwede ding gagamit ng first class flour lahat. At lagyan lang po natin ito ng 1 teaspoon ng baking powder. At mix lang po natin ito at dito sa ginawa po nating parang well sa gitna ay ilagay po natin dito yung half teaspoon ng iodized salt at 2 tablespoon ng light brown sugar. At lagyan natin ito ng half cup ng tubig at 1/3 cup ng mantika. Yung ating paglagay ng tubig ay hindi po naud yung ating kamera. At tunawin lang muna natin yung ating asukal at asin bago po natin dito basain yung ating harina. At mikos-mikosin, masahin lang po talaga natin ito mga ga hanggang mag-well combine po yung ating dough. Pwede din gumamit po tayo dito ng shortening imbes na mantika. Hindi natin dito kailangan ng makinis na dough. Kunting masa lang, mga 5 to 10 minutes ay okay na po ito. Ito mga ga, after 8 minutes ay pwede na po ito, ay i-set aside lang po muna natin. At habang pinapalambot po natin yung ating pabalat, ay gawa na po tayo ng ating inner dough or yung ating second dough. So dito sa ating bowl ay meron na po tayong 3/4 cup ng 3rd class flour at 1/4 cup ng mantika. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa maging ganito na kalambot yung ating inner dough. At pagkalipas ng mga 30 minutes ay pwede na po nating palaparin yung ating dough, barilyahin po natin ito ng panipis lang. Pwede na po natin itong palaparin kasi hindi na po ito uurong. At kailangan dito ay barilyahin lang po natin ito ng manipis. At nang ito'y napanipis na po natin mga ga, ilagay na po natin dito yung ginawa po natin na inner dough. Ipahid lang po natin dito sa ibabaw ng ating pabalat. At ipantay lang po natin ito at pagkatapos ay i-roll po natin. At para magkaroon po tayo dito ng maraming layers sa pag-roll po natin dito ay kailangan po ay may kunting hila lang po. Hila po tayo ng kaunti at tulak hanggang sa matapos po natin itong ma-roll. At pahiran lang po natin ito mga ga ng kaunti lang po na mantika. At i-rest muna natin yung ating pabalat ng mga 30 minutes bago po natin ito putulin para po ito'y malambot na. At habang nagpapalambot po tayo ng ating pabalat ay gagawa na po tayo ng ating palaman. So dito meron tayong 1 cup ng 3rd class flour at maglagay tayo dito ng 1 1/2 cups ng muscovado sugar. Kailangan talaga dito mga ga sa palaman po ng ating piyaya ay muscovado sugar po yung gagamitin natin. Huwag po tayong gagamit dito ng brown sugar kasi papangit po yung lasa ng ating piyaya. Pag brown sugar or dark sugar po yung gagamitin po natin. Kailangan po ay yung muscovado sugar. At bago po natin ito salain ay kailangan ay i-mix muna natin yung ating muscovado sugar at yung ating harina. Kailangan po talaga natin itong salain kasi yung ating muscovado sugar ay hindi po maiwasan na ito'y marami po talagang bilog-bilog. At yung mga natira dito na mga bilog-bilog natin na muscovado sugar ay durugin lang po natin gamit yung ating rolling pin. Kung bago ka pa lang na followers ko, kung bago ka pa lang dito sa ating page, ay marami na po tayo ditong na-upload na yung pangmaramihan na po na recipe ng ating piyaya. At naka-upload na po tayo dito ng pangmaramihan na tig 1 kilo ng ating classic at OB piyaya. Dito lang po sa ating page. At pag sigurado na po tayo na ito ay makinis na hindi na po magaspang, na nadurog na po natin or napino na po natin yung ating muscovado sugar, ay ihalo na po natin dito. At i-mix lang po natin dito ulit yung mga nadurog po natin na muscovado sugar. At dito sa ginawa po nating parang wheel sa gitna, ay maglagay po tayo dito ng 1/4 teaspoon ng iodized salt at 2 tablespoon ng OB powder flavor. At dito mga ga, kailangan po itansyahin lang po talaga natin yung ating tubig. Kaunti lang po yung tubig na kailangan talaga natin dito kasi magme-melt po yung ating sugar. At maglagay na po ako dito ng 2 tablespoon lang. At haluin lang po talaga natin ito ng haluin hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating palaman. Kailangan po yung ating palaman ay hindi masyadong matigas at hindi din masyadong malambot. Katamtaman lang po. At magdas lang po tayo dito ng kunting harina sa ibabaw. At takpan lang muna natin yung ating palaman. Putulin muna natin yung ating crust dough. Ito malambot na po yung ating pabalat. Pwede na po natin itong putulin. At putulin ko lang po ito mga ga ng 20 to 22 grams. At i-rest muna natin yung ating pabalat ng mga 30 minutes bago po natin ito lagyan ng palaman. At pagkalipas ng 30 minutes, malambot na po yung ating pabalat, ay pwede na po natin itong lagyan ng palaman. At dito sa ating misa ay maglagay na po tayo dito ng harina para iwas dikit lang po yung ating palaman. Yung ating palaman dito ay halos i-equal lang po natin dito sa timbang ng ating pabalat. Yung ating pabalat ay may timbang na 20 to 22 grams. Yung ating palaman naman ay may timbang po ito na 18 to 20 grams. Huwag masyadong liitan ang timbang or konti lang po yung ilagay na palaman
palaman dito sa ating piyaya. Kasi pag ganun mga ga, na masyadong kaunti lang po yung palaman ng ating piyaya, ang tendency po ng ating piyaya pag naluto na ay dry po. Hindi po nagme-melt kasi sobrang nipis or sobrang kaunti lang po yung palaman na nilagay natin. Kailangan po ay halos pantay lang po yung timbang ng ating pabalat at saka yung ating palaman. At kailangan ay marambot na talaga yung ating dough bago po natin lagyan ng palaman para hindi din tayo mahirapan sa pagbarilya, para hindi din ito bumabalik, hindi ito uurong. At para hindi magsinglabasan yung ating palaman, pag ito'y niluto na po natin at ito'y binarilya na po natin, ay kailangan po ay sirado po natin ng mabuti yung ating crust dough. At magdas na po tayo dito ng harina. Third class po yung gamit ko na harina mga ga para matunaw lang. Magdas po talaga tayo ng kahit konti lang po na harina habang nagbarilya po tayo para iwas dikit po, para madali din pong palaparin. Kailangan ay sundin po natin itong lutuin. Kung baga pagkatapos po nating palaparin o barilyahin, ay lutuin na po natin ito agad. At habang binabarilya ko po ito mga ga, ay sinunod ko na po itong lutuin. Malapit na po sa akin yung aking lulutuan. Para pagkatapos ko po itong barilyahin, ay diretso na po dito sa ating kawali. Kailangan ay mahina lang po yung apoy ng ating kalan. Pero katamtaman lang po yung hina mga ga, hindi lang po kailangan na mahinang-mahina yung apoy ng ating kalan para hindi naman mag-dry yung loob or yung ating palaman. Iwasan lang po natin itong ma-overcook para mananatili talaga yung moist ng ating palaman. At sa ating 2 cups pala na harina mga ga, ay nakagawa po tayo dito ng 22 pieces. At ito na lang po yung natira sa atin kasi ayun, yung iba dito ay binaon na po or ginawa na pong baon sa mga anak ko. Dinala na po sa paaralan.